Good day, Kabarangay, and welcome to Vox Sophia. And today I would like to share with you that which I compiled the difference between the strong-minded and the weak-minded. The strong-minded are people inverse sa ugali ng mga weak-minded. Kung ang strong-minded are proactive, the weak-minded are reactive. Kung ang strong-minded are team player, ang weak-minded are solo player. Kung ang strong-minded are may plano, ang weak-minded ay wala. Kaya ang nangyayari lagi sa kanila ay may crisis. Laging may crisis. Kasi walang plano. Ang strong-minded are teachable. Magpapasalamat pa kung sila ay inyong i-correct. Whereas ang weak-minded are hindi yan naniniwala sa payo-payo ng ibang tao. Yung kanilang makitid na kaisipan, yun ang kanilang ipipilit lagi. At kapag kinurek mo sila, sisiraan ka pa nila, kagating ka pa nila. Those are the weak-minded people. Ngayon, the kung ang strong-minded are honest sa pag may kusa na magbayad ng kanilang tamang buwis, ang mga weak-minded naman ay gumagawa ng mga paraan para huwag magbayad ng tax. Kung ang weak-minded nakapokus yung kanilang mga binibili sa assets, something that will give them value, whereas yung mga weak-minded naman abala sa pag-ipon ng mga abubot sa buhay. Kung ang strong-minded values time is of the essence lagi sa mga strong-minded. And whereas sa weak-minded naman, mahilig yan sa mga entertainment, sa panonood ng TV na walang kakwenta-kwenta, walang education, ayaw mag-aral. Kung ang strong-minded are investment-minded, they have accountability. Whereas ang mga weak-minded are they love to spend rather than investment. And they would usually i-blame, sisi sa iba, sumbat sisi lagi. Kung ang mga nangyari ay libong-libong taon nang nakaraan, sumbat sisi pa rin ang gagawin nila sa inyo. Yun ang mga weak-minded. Alam nyo na kung saan ka ang pangkat ka ba ng mga strong-minded or weak-minded. Bulay-bulay kapatid. Bye-bye.